Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa normal na araw, alam po ito ng mga lingkod namin dito, hindi po kami napupuno ng gantong kadami. No? Bilang na bilang po namin sa aming mga kamay ang mga nagsisimba ng tanghali, na madami naman, pero ngayon, para po tayong linggo ng 8:00 at napupuno tayo. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito, sa pagpapasalamat po natin sa biyaya ng ating kasarinlan. Alam niyo po, hindi lang naman siguro sa kasaysayan natin bilang Pilipino na nabalot o nababalot tayo sa iba't ibang uri ng trahedya. Kahit naman po ang ibang bansa sa kanilang ikinaunlad o nasaan man sila ngayon ay hindi nakalampas sa ganitong usapin ng trahedya o kasamaan. Pero sa araw na ito, maganda po na maliban sa pagtingin sa mga natitirang alaala o alaala ng ating kasaysayan, naririto tayo sa misa bilang tanda ng ating pasasalamat sa kabutihan ng Diyos dahil sa kabila ng trahedya na hinarap ng mga Pilipino o ng mga tao, narito tayo, buhay tayo, at patuloy tayong lumalaban sa buhay na tinatahak natin. Kung inyo pong napansin, hindi po natin kinuha yung pagbasa sa araw na ito sapagkat tayo po ay nagmimisa alang-alang para sa isang pagmimisa alay para sa pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya at sa araw ng kalayaan. At kung kayo po ay nakinig ng maigi sa ating mga pagbasa, parang lahat po ng sinabi ni Jesus sa tinatawag nga nating 8 Beatitudes ay naranasan na natin o marahil nararanasan natin bilang mga Pilipino. Ang maging aba, ang mahapis, ang mapababa, ang mausig, ang masabihan ng masama. Pero wag naman din po nating kalimutan ang mga nasa kabila ng mga ito. Dahil naging parte natin bilang mga Pilipino na nagmithi naman din tayong magbuo ng kapayapaan sa ating kasaysayan. Nakita po natin na madaming mga tao sa kaliit-liitan man ng kanilang mga posisyon sa buhay, naging mga mababait at mahahabaging tao. Madami din po ang nagtulay ng pakikipag-usap at kapayapaan bilang mga Pilipino. Pero nais ko pong bigyang pansin ang mga tila hindi magagandang karanasan na nabanggit ni Jesus. At iyon ay yung maging aba, ang mahapis, ang mapababa, ang mausig, ang masabihan ng masama. Kasama ito sa kasaysayan natin bilang bansa at marahil bilang simbahan. Nagyera tayo, humarap tayo sa krisis o marahil humaharap tayo sa krisis ng ekonomiya. Napagsalitaan tayo ng masama, lalo't higit ang mga taong hindi nating inaasahang magsasabi ng mga ito. Nausig po tayo ng mga umaangkin sa atin at nasabihan tayo ng masasama dahil sa mga lumutang na mga pangit na pag-uugali, mga pangit na pamamahalaan, mga pangit na mga puso. Pero sa araw na ito, bukas din po ang katedral at sa mga isa na po sa mga guided tours, nalaman po ninyo na hindi na exempt ang katedral na ito sa pag-uusig at sa gyera. Masasabi po natin na ang tahanang ito ay naging imahen ng kasaysayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Pero ano po ang pangako ng Diyos sa bawat Pilipino?
hindi naman po nanatiling wasak ang ikapitong katedral. Narito nga po tayo sa ikawalo at napakagandang katedral na ito. Malaya po tayong nakakagalaw sa araw-araw nating diskusyon, sa araw-araw nating pagsasalita. Noong uminit ng matindi nung mga nakaraang buwan, nagbuhos ang Diyos ng ulan. Nung sumobra ang pang-aalipusta sa atin, naging malaya po tayo. Dahil ang pangako ng Diyos, kasama sa pagiging malayang bayan, ang pagdanas ng walang sawang pagmamahal at pagpapala ng Diyos. Pangako ng Diyos sa bawat Pilipino, hindi porket bumagsak ka ay tapos ka na. Hindi kalooban ng Diyos ang manatili tayong sira. Yung lagi lang tayong inaaway. Nakilala lang ang Pilipino dahil minamaliit, sinisiraan. Dahil kalooban ng Diyos, ang ating pagbangon, ang ating pagsulong, at ang ating pagyabong. Sana po makilala ang mga Pilipino, hindi dahil mahirap, hindi dahil kinakawawa, hindi dahil pinagsasamantalahan, pero makilala ang bawat Pilipino dahil itinaas ng Diyos, pinagpala ng Diyos, at minahal ng Diyos kahit sa kahirapan at pagkakabagsak. Mga kapatid, maliban po sa pag-alala sa ating araw ng kalayaan, inaalala po natin na buong puso tayong inangat ng Diyos. Malaya tayong inangat ng Diyos sa mga umaaway sa atin. At pakatandaan po natin iyan. Huwag tayong manatiling mga Pilipinong sanay lamang na pinahihirapan, pinagpapalit, isinasantabi. Pero alalahanin po natin ang malayang pag-angat at pagmamahal ng Diyos sa ating. Pinapaalala po sa atin ng Diyos sa araw na ito, hindi tayo talunan, hindi tayo laruan, hindi tayo basta-basta. Pinagpalang bayan po tayo, minahal tayong bayan at malaya tayong bayan.